So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Spesial and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 16, 2025 and our topic is all about ano ang kahulugan ng Yahweh Rapha. So, ang Yahweh Rapha ay nangangahulugang ang Panginoon na nagpapagaling. So, ipinahayag ng Diyos ang pangalang ito sa Mara nang pagalingin niya ang mapait na tubig at nangako ng kagalingan sa mga taong susunod sa kanya. So, ang pagpapagaling niya ay hindi lamang pisikal, kundi pati espiritual. Pagpapanumbalik ng kaluluwa, relasyon at mabuting katayuan sa kanya. So, natupad ng ganap ang kahulugan ng Yahweh Rapha kay Kristo na nagdala ng ating mga kasalanan at karamdaman. Maaaring hindi man alisin ng Diyos ang lahat ng sakit natin ngayon, ngunit tiyak ang paghuling kagalingan sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. So, our Bible readings for today is all about Exodus chapter 15 verse 22 to 26, ASND version. Sinabi ng Diyos, "Ako si Yahweh na nagpapagaling sa inyo." Nangako siyang iingatan ang Israel mula sa mga sakit na dumapo sa mga taga-Egipto kung sila'y makikinig, susunod at mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. So, dadako na tayo sa ating teaching. Tatlong teaching to. First is Yahweh inflicts diseases on the idolatrous. So, ipinapakita ng Diyos sa Exodus na ang mga salot at karamdaman ay bunga ng patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, hindi nagbubulag-bulagan si Yahweh sa kasalanan sapagkat ang idolatry ay pagtalikod sa kanyang soberanyang pag-ibig, kaya gumagamit siya ng disiplina para gisingin at ibalik ang mga tao sa tamang landas. Second is Yahweh is the healer of His servants. So, nangako si Yahweh Rapha na iingatan at pagagalingin ang mga nagpapasakop sa Kanya. So, ang Kanyang kagalingan ay umaabot sa katawan, kaluluwa, emosyon, at relasyon. So, ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaling, nagpapalumbalik siya ng kabuuan ng buhay. And last is Yahweh incarnate is the wounded healer. So, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao ay nasugatan upang tayo gumaling. So, sa kanyang mga pasa, tinanggap niya ang sakit, kasalanan, at pagkawasak ng sangkatauhan. So, siya ang wounded healer na nagbibigay ng tunay at walang hanggang kagalingan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is correct unhealthy eating and sleeping habits now. So, hindi natin pwedeng hilingin ang kagalingan kay Yahweh Rapha habang sinisira natin ang sarili nating katawan. So, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina, gaya ng tamang pagkain at sapat na pahinga. So, kapag inaalagaan natin ang katawan, ginagalang natin ng Diyos na gumawa nito. Second is choose what is healthy under Christ's Lordship. So, bilang mga tagusunod ni Kristo, pati ang ating health choices ay dapat sumusunod sa kanyang kalooban dahil ang pagpili ng malusog ay hindi lamang lifestyle change kundi spiritual obedience. So, kapag mas disiplinado tayo, is mas nagagamit tayo ng Diyos sa kanyang layunin. And lastly is call on Yahweh Rapha for healing and restoration. So, hindi natin kayang pagalingin ang ating sarili nating mga lakas. So, kailangan natin ng Diyos. So, tumawag tayo kay Yahweh Rapha araw-araw para sa lakas, kalusugan at pagbabago. So, wag lamang tayong humingi ng kagalingan sa katawan, humingi rin tayo ng paghilom ng puso at relasyon. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what unhealthy habit do you need to change now? When will you start and how? So, yung unhealthy habit ko kasi na kailangan kong baguhin ngayon ay yung kawalan ng disiplina sa pagkain at pahinga. So, for me, magsisimula ako ngayon sa pamagitan ng pag-note ng oras ng tamang tulog, pagpili ng mas healthy foods, at syempre, pag-iwas sa sobra-sobrang stress. So, natutunan ko sa devotion na si Yahweh Rapha ay hindi lamang Diyos na nagliligtas mula sa sakit, kundi Diyos na nais na mamuhay tayo ng disiplinado, malinis at masunurin sa kanyang kalooban. So, natutunan ko din sa devotion na to na ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa pagsunod kay Yahweh at hindi lamang sa paghingi ng milagro. So, kailangan nating baguhin ang ating lifestyle bilang pagsunod sa Diyos at hindi lang para sa ating sarili. So, kapag itinapa natin ang ating mga gawi, mas nagiging bukas ang
tayo sa pagpapalalakas at restoration na ipinako ng Yahweh Rapha. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Lord God, pagaling mo po ang aming katawan, puso, isip, at mga relasyon. Lord God, tulungan mo po kaming talikuran ang mga masasamang gawi at turuan kaming mamuhay ng disiplinado at masunurin. Lord God, ibalik mo po ang lakas at sigla namin at punuin mo po ang kami ng pag-asa at kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen.